Actually po, nung time na nag-create kami ng name, iniisip ko, sabi ko, hindi pa pwedeng napaka-typical, napaka-ordinary name lang. Kasi yung mga tao parang, kunwari po, Jennifer. So sobrang namin ng Jennifer sa Pilipinas, parang ano yung Jennifer? Jennifer Jewelry, Jennifer Bayensa, Jennifer Food, Jennifer Catering. Maddox, pambihira po gumagamit ng Maddox. So ibig sabihin, sabi ko, pag in-rate mo yan, nasa isip nila mag-list ng daan. Siya lang kasi nag-iisip. And then, Mama, kanina na-mention na nga yung talagang nagagamit challenge sa mga customer. Wala po ba kayo naging problema sa mga celebrity customer ninyo? Wala naman po, mabait sila. Sumuti yung naging relationship niya sa kanilang lahat. Kasi po, actually, nung unang kinakabahan din ako, kasi nung una po mga customer namin, konti lang na mga celebrity, ngayon dumadami na sila. Nung unang sabi ko, paano ko kaya sila, syempre, kakausapin, kasi hindi naman po ako nasa showbiz eh. Tapos actually sinasabi ko nga sa kanila, nung nandito sabi ko, ang babait nila. Lalo na po dun sa kasi may mga celebrity na talagang mahilig sa diamond. Pagkausap ko sila, ang bilis namin mag-usap kasi naiintindihan ko sila, naiintindihan nila ako. Gets na gets agad nila yung sinasabi ko, even nakaratweet, mga diamond, ganyan. Pero wala po kayong celebrity endorser? Actually, wala po talaga akong pinaka-main na celebrity endorser. Hindi po talaga ako kumukuha. Walang plano. Wala naman. Yung mga sa vlog po na yun, talagang they're buying. And then kinakausap namin sila na, pwede po bang mag-vlog tayo? Pag ayaw naman nila, respected. Okay. Okay, last question, ma'am. So, anong advice ninyo sa mga taong gustong magsimula ng jewelry collection? Kontakin niyo lang po kami. Okay. I will be a business for you. Sa pagpili. Sa? Pagpili. Pagpili, we can also help them. So, talagang kontakin lang ang mga. Yes po. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Ayan, of course. Ana Teresa po, of ABS. Thank you. Hello, Ma. So, kunwari, ito bang Maddox? Baguhan ka, gusto mo mag-collect ng jewelry, kasi medyo complicated naman talaga yung, kunwari, for diamond, may clarity, size. Dito sa Maddox, makakatiyak sila na maganda yung makukuha nila, worth the price, at may mag-a-assist kanila i-explain itong mga bagay dito sa showroom. Yes po. We have our staff. Dito po kasi sa amin, we have our different departments. As I said, I mentioned kanina, sa taas po, we have, galing po ako sa isang international company. So, na-set up ko po itong office na to. Siguro isa rin sa edge ko rin. Kung bakit ko siya mabilis na set up. Because experience ko, so if you are employed before, mabilis mo siyang masa-set up because nasa sales din ako. So, I have my sales, I have my sales support, I have my accounting, everything. So, yung sa sales naman namin, yung mga customer namin, even yung mga resellers, we have our assigned staff who are assisting those resellers. And then sa showroom naman, we have our staff there na nag-a-assist. Yeah. And then sa mga designs naman po, if meron mga special designs, sa akin na po nilalapit yun. And then I have my managers na kami na po nag-accommodate nun. Tapos ma'am, nag-ano rin ba kayo kung wala nagsusource ng may i-request ng ganito gusto ko, emerald from this country, ganyan. Parang nag-a-accommodate ba kayo ng request? Yes, mabilis lang po sa amin yun. Oh, wow! Just give us the specific na kailangan. Kung ano yung Stone cut. Yes. Pero give me time. Minsan may mga stones kasi talagang mahirap din. Pero may mga mabilis lang. Yung mga stones na normal. Pero ipapaharapin niyo ako ng mga ganitong stones, na ganitong clarity, medyo. And then, you have so many choices also. We have, if you want GIA, IGI certified, kahit anong klase pa yan. Pwede rin ba mag-require itong budget for this stone? Yes. They're also giving me the budget. Kunwari, ito yung gusto kong design, this is my budget. So parang may network na rin talaga kayo ng suppliers. Yes. Lahat. Ang galing naman. Very last question na lang, ma'am. Itong sa December 4, ano po ba yung mangyayari? Parang mayroon ba kayong na-tie up na parang apparel or like talagang yung stones nyo lang yung ipamper? Ano lang talaga yung mga jewelries namin. Yun ang very specific na showcase namin doon. December 4. Celebrities na Ma'am Heda, yung mga list natin, karamihan doon yung mga naka-vlog namin. Kasi nakikita na sila sa amin. So, karamihan doon, almost lahat. Tama ba ako? Yes, lahat. Kung sino ba nakita nyo sa vlog ko, lahat sila. Karamihan. Pero meron doon konti yung iba, hindi kasi
nag-match sa schedule. Correct. Ito yung mga sama. Siguro mga 90%. Sina Miss Aubrey Mal, sina Miss Maui Taylor, sina EA, sina Paula Ravales, sina Mga clients. Miss Yayo Aguila, sina Monching Cheres, sina Troy Montero, sino pa? Jo Marie Liana, tsaka si Miss Abby Viduya, tapos sina Desiree Del Valle, sina Miss Aramina, ano pa? Sige siya kasi may listahan. Next ka namin. Si Miss Sela yung may listahan yun. Last, sorry ma'am, last na lang. Tapos nakikita ko nagko-content kayo yung mga bibili o nagpaparate. Since galing ka sa sales, malaking tulong din ba yung online presence in building, not just sales, yung building yung Maddox branding ninyo? Totoo, nakakatulong talaga kasi sa business, we need to adapt sa changes eh. Correct. Hindi po pwede, kung ano yung gusto mo lang gawin, kung ano yung komportable ka lang gawin, doon ka lang. Wala, hindi maiiwan ka talaga eh. So kung ano yung latest ngayon, Totoo. adapt ka daw kahit ayaw mo. So, wala kang choice. So parang ma'am, very maganda rin yung timing nyo na nagsimula kayo mag-live selling. Kasi ngayon sobrang dami na yung nag-live selling. Right? Parang isa kayo sa naunang nagla-live sell ng pandemic. Yung pas na, ano kami, parang marami pang nauna. Marami pang before. nauna. Ang dami po talagang live seller, Oo. tutusin. Tapos ako, isa lang ako sa mga, Nasumunod na. sumunod lang. Magaling na magbenta. Thank you ma'am. Thank you po. Thank you ma'am. Thank you, Anna. Here's Miss Karen, pagtulingan po ang PEP. Medyo backtrack ng slide dun sa Yes, ma'am. yung nagbigay po sa inyo ng jewelry, nagpadala ng jewelry. Were they already authenticated when you got them? Or pina-check nyo pa? Nung una po talaga, yung unang padala niya, hindi. Kasi hindi ko pa talaga alam, hindi po ako alahera nung time na yon. Ang ginawa ko lang po is, sabi ko, kailangan ko lang, kasi mga gold. Sabi ko, hindi ko sure kung gold. Ang ginawa ko, may kaibigan kasi kami ni husband na alahero, yung mga maliliit na mga repair shop. So, ang mga nandun kasi sa Pilipinas, mga jewelry shop, mga matatanda na. So, pina-check namin yung gold. Na-check niya lahat, 18 karat gold. Tapos, sabi ko, yung diamond, i-check mo rin. Sabi, kasi may knowledge din siya. Doon lang ako nag-umpisa. Check niya, sabi niya, ma'am, natural diamond to. Sabi ko, bakit? May inclusion. Yun. Kasi, sa akin po, hindi pa tayong masyadong may alam sa diamond, unang tingin mo, hindi mo talaga alam kung natural or not. Ganito lang po ang tatandaan. Tingnan mo ang bato, ilump mo siya. Pag may nakita kang dumi sa loob, that's natural. Because ang kinrelate ng nature natin, ano yan eh, naka-open sa mundo eh. So, possible may dumi. May parang bubbles, may parang white na may crack sa loob, yun yung mga feathers, may black na spot. So, hindi kasi pambihira yung flawless. Pambihira yung ginawa ng mundo na perfect. Ako nga po ng perfect. So, yun po yung pinakaunang tinitingnan. Sabi ko, wow, okay. So, that's Ito tama po ba 5 million in worth? yes, nung time na yun, more or less yun po yung rough That estimate. was already the amount when they were sold or... Sold ko. Kasi hindi ko pa naman po alam, yun po yung parang ibebenta ko siya. Kasi binigyan ko siya ng prices. Hindi ko naman kasi alam muna yung pinaka-cost nun. So parang yung estimate ko nun. So, is it safe to say gaano kataas? Parang when you started with this capital, ano po yung gaano siya ka-lucrative sa business? Wala po talaga akong capital nun kasi doon talaga akong masa. And then, I'm an employee, wala po talaga akong pera din. Kasi kami ni husband, mga empleyado lang kami. So parang may sweldo ngayon, may panggastos, may anak na rin ako noon. Yun lang po, umiikot lang yung buhay namin ng ganon. And then how many months or years before it picked up? Ang ginawa ko kasi noon, ma'am, ako yung tao na pag may kinita, hindi ko siya pinagastos. So, ang ginawa ko noon, yun mismo, tapos sabi ko, may kinikita ko, pinaikot ko siya ng pinaikot. Kasi kami ni husband, both kami naman meron sweldo. So, nasusuplayan namin yung mga kailangan namin for everyday needs. So, ito kako, ikutin natin ng ikutin hanggang sa mabilis na diretso. Tapos, pinapriority ko talaga yung stocks, pinapriority ko lahat, even my staff, my employees. And then before actually nito, may mga business na rin akong pinasok before. Before it's ito. Mga supplements ang layo ko, diba? Okay. And then, last two questions. Yung, gaano po kasi they say gold is
the value really increases. Yung sa diamond, however, the resell, I was told, no, but I want to validate this with you, is medyo mahirap siya pag i-resell. Is that correct? So, is it safe to say na it's for investment or it's just really for collection? Sa akin po kasi, nandito ko sa business na to, hindi po siya mahirap i-resell. Siguro po yung mga taong nagsasabi nun, talagang hindi talaga sila nasa business na to. Okay. Sinasabi po kasi ngayon, the gold is the best investment. Totoo naman po yun, no question at all doon. Kasi every now and then tumataas. Sa amin po, we are selling natural diamond. At the same time, ang setting po kasi namin, 90% 18 karat. So, andun pa rin po yung gold. At the same time, we are also satisfying yung gusto ng mga babae na diamond is forever. And eto po kasi yung mga diamonds na to, eto yung, di ba, sa family, eto yung sinasabi natin na mapapasa mo from one generation to the next generation. Ang gold usually po, hindi po tumatagal ng ganon. Kasi bakit? Binibenta at sinasadlapan. Kaya diamonds are forever. Yes po. And after sales service po niyan, can we ask that your shop to clean or Yes po. mga ganun? Opo. Kami rin po yung mga customer namin na nagpapa-repair, nagpapalinis, kami rin po yun. Basta chat lang po kami, dalhin lang po dito, yun ang ginagawa. Pero yung pag mga ibang alahas po na hindi namin sa amin nabili, medyo hesitant po kami kasi hindi po namin kabisado. Okay. Thank you. Thank you po. Hello, good evening. Hi, ma'am. Nurse po from GMA. Since natanong na po yung kung fact or myth yung about diamonds being depreciating or appreciating ba talaga? May masasuggest ba kayo dun sa mga gustong bumili? Paano mo sila makakonvince na it's a good investment? Nag-a-appreciate po talaga siya. Kasi ako po nag-start noong 2020, yung mga diamond stones po na nabili ko noon, kumpara po ngayong 2025, ang layo na po ng presyo. Ang napapansin ko po sa market natin, once tumaas ang dollar, once tumaas ang gold, kasama po yan. And then another one, it depends din po kasi sa kung saang bansa ka. Sa Pilipinas po kasi, this is the reality. Ang mga in-accept lang po kasi sa mga pawn shop is gold. Some, hindi naman lahat, but many of the sandahan, they don't know how to assess the diamond. They're always assessing the diamond as zirconia or puwet ng baso. Once they nakita nila yung alahas, hindi po nila tinitingnan yung bato. Ang lagi nilang pong ginagawa, tinitimbang yung gold, yun lang po yung assess nila. Wherein, yun po yung hindi tama actually naman. Pero, wala naman tayong question doon kasi talagang gold sandahan sila. What I can suggest is, dun po sa mga nagbebenta, meron po talagang mga sandahan or mga buyer ng gold and diamond jewelry. Hanapin po nila, meron po talaga. Mga luxury, dun po sila magbenta. Like us, punta po kayo sa amin, ibenta niyo po sa amin, we are accepting buy and trade. May mga customer po kami na mga luma ng alahas, as in mga luma ng mga designs, mga very, very old, just bring it to us. We are giving assessment dun sa gold and then both sa diamond. Yung ibang nagugulat, ganito yung presyo sa inyo. So, we are giving value to both items. Since sa mga current event ngayon, no, alam naman natin na medyo yung mga tao talagang yung mga mata nila nasa mga nag-flex ngayon. May nakita po ba kayong change, especially sa mga celebrities na nagbago, naging careful sa mga, especially sa mga jewelry na bibilhin dahil sa, alam mo yun, lahat sila tinitingnan talaga ng mga tao ngayon. Di ko masyado kabisado po kasi yung mga celebrity na meron mga alahas na malalaki. The ones na pupunta sa inyo. Yung sa amin naman po, wala akong masyadong nakita doon. Or, kasi I don't think naman connected sila sa mga ganong issue mga celebrities namin. Yung sa sorry, follow up. Yung sa mga bumibili po ng alahas, naging effect po ba
Ngayon na napag-uusapan mo. Wala po. Wala na. Marami pa rin. Marami pa rin po. Wala po talagang connection. Actually, isip namin nung before, sabi ko, baka magkaroon ng epekto, baka bumaba. Hindi po, dumadami sila. Kasi I think this is the bare months na kasi. So, ito na yung, so, nung lumabas man po yung mga issue na yon, parang siguro, kung hindi bare months, baka. Kasi ito na po yung time na talagang bilihan sila eh. And I don't care naman dun sa, sa issue. And lastly, ngayon po, nasa balita din na sobrng tumataas yung value ng gold. May nakita po ba kayo na rise pagdating sa pagbili ng mga tao sa gold or pagbebenta? Actually po, during my life, every life ko, minamention ko po yun. Kasi, nandito po ako sa industry na to, siguro isa po ako sa tao na nakaka-assess kung tataas yung gold or not. Kasi, I'm producing diamond jewelry. Ang pinaka-base kasi nun, ang metal namin is gold. So, before pa lang, mag-produce kami, kunwari, 3 months or 4 months from now, ngayon pa lang, bumibili na kami ng mga gold. Ano na yan eh, talagang kilo-kilo. So, alam ng mga factories namin, yung mga business partners ko na in time, ganitong buwan, business rising. So, we know how to control when to buy, kailan mag-stop. So, part na po yun ng aming business. So, nagsasuggest din kayo sa mga viewers and buyers Actually, kung when to buy. Opo, I'm always telling them, parang nung dati nga, during my life savings, sinasabi ko, by ganitong buwan, ganito yung presyo niyan. Inibigyan ko sila ng rough estimate. Parang this will be ganitong per gram. Tapos pag dumating yung month na yun, sasabihin sa akin, Ma'am Cha, tama ka. Paano mo nasasabi yun? Because nandito ako sa business na to, nakikita ko, parang bangko. Ang bangko po, di ba, alam nila yung market nung takbo ng dollar. Parang kami rin po, nakikita rin po namin yung magiging takbo ng gold and then diamond. So, in connection to that, na-mention mo na maraming bumibili ngayon. Sa buong taon, anong months yung mas maraming bumibili? Per months po talaga. Pero sa amin sa Maddox, part po ng February. Valentine's. Tapos pag June po naman mga solitaire ring. Kasi po. May kasi may mga nagpo-propose. Tapos wedding ring naman, karamihan ang inahan month ng May, June. Kasi June sila magpapapon, June brides. Thank you. Hindi po. Ma'am, besides diamonds, ano pa yung mga valuable gemstones? Kasi may mga ibang gemstones Hindi na natin alam. mas mahal sa diamond minsan. Sa ngayon, ang pagkakaalam ko, yung Paraiba is mas expensive sa diamond and Alexandrite. Pero it depends din sa klase ng bato. And then, actually, there's so many gemstones na mas mahal pa talaga. Minsan may mga value kasi, yung di ba mga pinapa-auction. If you can see those, yung mga auction houses sa Japan, sa Hong Kong, yung mga ruby, ang lalaki, binibenta ng billions. Yun kasi yung mga, parang yung, di ba may bag, yung pinakaunang gumamit nun, that's why nabenta na. Parang ganun din po sa gemstones. Kung halimbawa na lang po, sing-sing pala yun ni Queen, ganito. So, pag binenta yun ngayon, iba yung value nun eh. So, it's not just dun sa gem, kung saan yung taong gumamit nun. Thank you, ma'am. Question, lahat po ba ng diamonds, yung mga stones natin, may certificate when you sell them? Or Yes, kami po dito sa Maddox, lahat po meron. Kasi po mga Pilipino, gusto nila lagi certificate. Pero sa ibang bansa, they don't, no matter kung merong certificate or not. Because siguro dito naman, I know some of the people always in doubt, no, totoo ba yan? So, we make sure na lahat may certificate. And then, it really matters kasi pag may certificate. Kasi pag binenta mo naman talaga, no need to explain dun sa customer mo, ano to. So, eto na lang, bibigay ko sa certificate. No need for explanation pa. ako sure say po, maraming na sa inyo na nag-live selling, pero it seems like you were one of the very few who really succeeded. And kita naman po namin. What do you think it is about Thank your you. selling style online? Bakit po sa tingin niyo kayo nagugustuhang bilhan ng ating mga netizens? Ay, hindi ko rin po alam kung bakit gusto nila sa akin. Actually po, yun po, isa talaga sa mission namin is we want to sell diamond jewelry na super affordable. Kasi dito po sa Maddox,
Kasi di ba, usually yung iba po, yung hindi pa kami kilala, ang iniisip nila, ay ang customer niyan, mga high-end, mga higher class. No, it's not po. Ang customer po namin is, we have mga mayayaman, mga high-end customers, we have the all status po ng buhay. Even we have our customers ng mga household staff, mga workers, so lahat po yung kinikater kasi ng Maddox. If one person wants to buy millions of pesos na worth na jewelry, ganito yung gusto niya, I can give to her. If the customer naman gusto ng ganito, if the customer naman ito yung budget, I can sell to her. So, wala kami pinipiling customer. Very friendly po ang approach. Yes. And everyone's treated the same. Yes. Isa po yun din. Sabi ko, no matter what, kung gano'ng klaseng customer ka pa. Kasi sabi ko sa kanila, ang happiness kasi ng isang nakabili ng 1 million sa happiness na nakabili ng 4,990 is just the same. Thank you. Thank you, ma'am. Yun po. Question po. Chad Solis. Yes, sir. Question po. Isa sa nag-viral ninyo yung kay Jo Marie na kung saan ang pinambayad niya dun sa jewelry ay sasakyan. So ngayon po ba uma-accept na kayo ng ganyan na parang trade na lang siya sasakyan or titulo? And if you can make kwento, ano yung nangyari? Actually, nung nag-start po kami sa ganon, marami na talagang pumupunta. Even nagtatanong sa amin, pwede ba yung lupa namin ibenta? Kung mga celebrity, pwede bang yung bahay? So nagugulat naman kami, sabi ko, hello, bahay mo, di ba dyan ka tumitira? Pero actually, yung talagang hindi naman, in respect naman sa privacy nila, talagang we will not tell, the social media. May mga ganun talaga, after nun marami na talaga. May mga times naman na pag kaya ko, binibili talaga namin. Even sometimes, yung even mga gamit sa bahay, kunwari, yung mga hindi nila ginagamit. Sabihin, ma'am, kasi may ganito ako sa bahay na design like this one, mga paintings or mga, basta mga gamit na hindi namin, you want to buy. Tinitingnan ko, sabi ko, sige, maganda yan sa bahay ko. Kung kaya ko naman, sige, how much I will buy. Tapos, sige, bibili ako ng diamond ng alahas. Pero pag mga super lucky natin naman namin kailangan, sabi ko, sige, I will just help you. Kung halimbawa sa mga customers namin na meron gustong bumili, edi, i-refer ko na lang sa'yo. Ano pong nangyari? Bakit umabot dun sa part na kailangan na yung card na yung pambayad ni Jo Marie? Hindi naman, nagtanong lang kasi siya noon. Kasi nung time na yun, bibili siya, tapos sabi niya, nagtatraining pa kayo ng mga kung ano-ano. Sabi ko, wala naman kaming ganon. Tapos biruan, nagbibiro lang kami na parang, gusto mo sasakyan? Sabi ko, sige, ganito na lang, tanungin mo ko. Sige, okay lang ba na mag-content tayo, mag-vlog? Sabi niya, sige. So, nung time naman na yun, naisip, kasi si husband, nasa buy and sell. This is my business, ang business ng husband ko is cordial cars. So, nung time na yun, si husband po kasi, pag may nagbebenta ng mga second hand kasi sakit kinukuha niya, sabi ko, okay, sige, I'll get na. Kasi si husband ang bibili. Hindi naman talaga ako noon. So, Opo, no. May mga gamit na hindi natutulog, mga gamit na hindi nila ginagamit. Kinukuha namin kung kaya. Pero pag hindi naman, hindi ka na rin naman kinukuha actually. So, ganun kadami po yung binili ni Jo Marie. And how about your Konti lang naman po kasi yung iba na-convert naman sa cash. Okay. How about your experience with Tita Annabel? Kasi isa po siyang kilala pagdating sa alahas. Nagkaroon po ba, hindi po ba kayo na-intimidate or paano, or natarayan? Annabel, kumusta po yung naging? Nung pumunta po siya dito, actually kinakabahan ako. Pero syempre, di ba, knowing her, siya talaga yung pagdating sa diamond jewelry, parang isa siya sa haligi ng mga celebrity. Di ba, susupply siya even from Miss Nora Honor pa before. Sabi ko, kinakabahan ako nun. Pero nung na-meet ko siya, iba. Mabait siya sa personal actually. Normal lang siya, lahat ng kailangan niya, and then napaka-prangka niya talaga. So kung ano yung kailangan niya, sasabihin niya sa'yo nung walang paligoy-ligoy. Ito yung kailangan ko, ito yung kailangan ko. Since parami yung mga celebrity na pumupunta po sa inyo, sino yung dream niyong mga celebrity na sana mabentahan ninyo at ano yung i-offer niyo? Sila Miss Marian Rivera. Kasi yun po yung tinitingnan ko yung mga celebrity na mahilig din sa diamond. So, yan sila Miss Marian Rivera, sila Miss Mark Evangelista, pero I know may mga tie-up silang jewelry suppliers.
and then who else pa? Miss Tinky Pacquiao, kasi mahilig po talaga. Who else pa ngayon? Mayroon kayo actually mga listahan. Sabi ko sana makilala nila kami. Or kung may mga kailangan sila, I can give them ng kung ano yung needs nila. Yan. Okay, last question na lang po. Pag po ba sa TV, nakikita niyo yung mga celebrity, may naiispatan din kayong fake yung suot niya na jewelry? Sino yung Marami po naman talaga. Meron po talaga. Pero it's their choice naman po kasi. It's their choice naman. Kasi, minsan may mga, actually minsan pag nakakausap ko po yung mga celebrity, sila mismo, nagsasabi po kay si Miss Ara, sinabi niya na pag meron siyang shoot, ginagamit na talaga zirconia, yung mga malalaki. Parang ang role niya is mayaman, so meron siyang mga parang zirconia na jewelry para mas mukhang malaki yung bato. So they're very honest naman to tell na yun ang ginagamit nila. Thank you po. Yan po. Thank you, Chad. O else? Na po ba? Ayan, okay. Last po. This is John Bueno po of Kumagkao. Hello, ma'am. Good evening. Hi, sir. I'm very, very much interested in accessories and men's fashion. Kung kayo po ang tatanungin, among the jewelry that you have, ano po ang napakabagay for men and ano pong masasuggest nyo na they should invest in? Sa lalaki na po. Kasi I'm sure marami po kayong mga babaeng customer. But how about sa men po? Actually, we have so many customers din na lalaki. Even my husband before, hindi talaga na siya mahilig sa alahas. Ngayon, ang dami niyang hikaw. Ang dami niyang putasan. May loop siya, may black diamond, may blue diamond, may green diamond. Wow. Lahat na. Even si Sir Mark Heras, nung pumunta siya dito, parang nung time na gusto lang niya bilan yung asawa niya, nung nakita niya yung green diamond stud namin, sabi niya, kunin ko to. So, pinalitan niya yung hikaw niya, sinuot na niya. Black diamond din sa lalaki, mga studs, black diamond, green diamond, blue diamond, we have that. And then, usually kasi, mga tennis bracelet, and tennis necklace, yung mga eternity na diretso lang. Actually, yung mga yon is unisex. So, if sa husband, sa wife, pwede nilang suotin. Kasi mga straight lang talaga yun eh, na diamonds. Wow. Basta ang base lang is 18 karat din. Kasi both talaga yun, tataas. Like, meron ba tayong ballpark figure on like the starting budget for that? Mga how much? Actually po, yung presyo namin ng magkano yung blue diamond natin nung nakaraan, that's only 9,890. Actually, nandun po yung sa vlog namin kay Mark Heras. That's green ba or blue? Ano lang yan, I think green ba yung nakuha niyan? How many karat yun? 0.50. That's 0.55, 0.25. Naka-18 karat gold setting yun. That's 9,990 that time. But we don't have stock. Alright. Isa pa po ma'am, I'm probably planning to invest in jewelry. If that's the case po, magkano po kaya ang dapat i-invest ng isang tao? Or kailan po kaya yung right time na siguro ito na yung tamang oras para mag-invest ako sa jewelry? Wala po siyang pinipili kung kahit kailan mo gusto. Gusto mo sir na yan na. I mean, wala naman po talaga. Basta meron kang, ang pagpili din. Kung kaya ng budget, di ba? Parang meron kang excess, buy it now. Kasi po talaga tumataas every night. Kasi meron times na sasabihin ng iba, I'll buy yan next year. So ngayon, nung next year mo pabibilhin, yung presyo times 2. Even actually, mga staff namin, sila mismo dati, may mga jewelry kami na sila mismo bumibili, ma'am, bili ako nito. Pag dumating yung design namin, ang ganda, bili ako. Tapos minsan, meron kami, di ba, yung isang sales staff namin, ma'am, gustong-gusto ko to, pero next year na lang. So, nangyari, after 1 year, yung presyo naging times 2. Sabi niyo, ma'am, dapat bumili ako last year. Sabi niyo, ma'am, baka pwedeng bigay mo sa akin ng the same price last year kasi employee mo ko. Pero hindi. Wala. So, talagang ang price, talagang tumataas. So the right time to invest is now? Yes. Well, isa po pong question kasi
Of course, marami na kayong naging mga customers. May natatandaan po ba kayo na pinaka, yung kahit hindi po siya famous, ano po, yung mga regular people na bumabalik po sa inyo ng paulit-ulit? And ano po sa tingin nyo yung dahilan kung bakit? Marami po talaga. Super. Yung iba ko karamihan, mga personal user lang sila. Tapos after a while, business na nila. Kasi dito po sa Maddox, sa super mura, mapapanegosyo ka. Wow. Yes, discover ko lang po siya doon. Napaka-copyright niya na po ba yan? Kasi yung tatay namin, another day, another diamond. Wow. Okay. I'd be the person to like buy something from your store. Meron na po ba tayong upcoming na sale or like a special for the upcoming Christmas or this November bago mag-ano? Before po kasi last year nag-sale kami part ng January pa yun, January. Pero paminsan lang po talaga yun, once in a blue moon. Okay. Kasi sa dami po ng tao sa taas, sa showroom namin, di namin kinakaya pa yung mag-conduct ng ganong activity. Before, nung bago pa lang kami dito, kaya pa. Ngayon hindi na. And then, pero lagi naman po talaga kami nakasale. Kasi yung mga nasa showroom namin, iba po yung mga designs doon. During my life, marami akong designs na talagang minsan binababaan ko pa yung presyo. Depende po pag puyat na ako tsaka antok na ako. Parang bilisan na natin, makakawin na tayo, sale na tayo. I'm doing like po, try to check me, I'm doing like tomorrow po, Wednesday and then Sunday night. Talagang start po ako mga 6 p.m. hanggang midnight po yun pa umagahan. And then, you cannot see my live after because deleted po yun. Yun, pagod na kami yung pag-uwi na. Talagang ano yun. Pero nagsisale naman po talaga ako. Yung mga price natin, super mababa na yun. Talagang ano pa. And we have so many customers din na bumibili sa amin. Even media. May mga media. Don't to mention. Andito po ba sila? Wala po. Actually, pag binagit ko po yung name, kilala niyo po sila. And even mga celebrity managers. Okay. Do you have like a website that people can go to research muna? Halimbawa, gusto nila mag-research about the certain piece na meron kayo? Wala po actually. We have our website, but it's used for ano lang, not for ordering. Okay. But yung Yes. live selling po ninyo Live selling and is showroom. on Facebook and TikTok? Facebook lang po kami. May TikTok kami kasi for vlogging lang po yun, wala pong selling doon. Actually, because I don't want to put that sa isang website because we have so many resellers. If I will put that in one website, how can I help those resellers na gustong magbenta? So ang mangyayari, kami lang kikita, paano sila? So I'm doing live selling. After ng live, deleted po yun because yung mga resellers nandun. So yung mga resellers na yun, I don't want to, ayaw ko ma-access kami ng ibang customer nila. Okay. So ang nagtsatsaga lang na, syempre yung mga reseller kasi they're selling. Para hindi ma-double jeopardy yung mga, kumaga yung mga customer din nila, makuha nyo rin. Yes. Congratulations po nga. And thank you. Thank you for having us. Thank you po. Thank you, Jan. Actually, ang Facebook account nila ay meron na silang 842,000 followers. Ganong karami, madam. Nag-umpisa lang po kami yan. Pero bilis po nga siya ngayon kasi in 2 months. 2 months pa lang to? I mean, yung dagdag po nung in 2 months, ata 3 months nagdagdag siya ng kalahating milyon eh. Wow. So, ibig sabihin ganong karami pala talaga. Parang kasi before nasa 200 lang po yan, part ng May ba? Nasa 240 lang yan before eh. Tapos umakit siya ng gano'n. Ganong karami ang interesado talaga sa diamond and gold. Totoo naman po. Ayan, kaya ito mga ito rin, mukhang mag-i-invest na sa diamond. Or nakaka-invest na. Sarado na ba? Ayan. Anyway, maraming pong salamat sa inyong lahat. Thank you po. Thank you talaga for being with us
ako sa December 4. Yes, and of course, again, ulitin po namin on December 4, Madam. Sa December 4 po, actually that's our Christmas party, but we will be having our mini fashion show featuring our jewelry sa December 4 here in Marikina din. May event space kami. So I'm inviting everyone. Yeah. Ayun na. So see you all on December 4 again. And of course, thank you so much, Miss Sharo Calja, and congratulations. Sana mas magmingming pa. Thank you. Sarado na ba? And Sarado na ba? any parting words? You want to see them there? Pwede pa. Yeah. Ma'am Heda, Pwede pa. do you want to see kung sino